matagal na to na natapos. May kailangan lang kami finalize ngayon kasi nga magre-resume kami para dun sa spandrel works. Binabahayan na nga siya ng ibon eh. Andun may nahuli tayong dalawang ibon. Itong kisame natin dito is spandrel type na PVC. Parang natamaan ata yung ilaw. Ayun oh, meron siyang parang siguro tinuka-tuka siguro, ewan ko. Kay Sir Richard, ito yung bahay niya. Isa nating supplier tsaka follower. Pasok kayo sa mansion ko. Best friend. Best friend kong dog. Dito. Yes. Magandang araw. Ayan, shoutout sa mga pogit magaganda dyan. Ayan, dito kami ngayon sa Lamut project natin. Actually, matagal na tong project natin na to. Natapos yung kisame. Tapos ngayon papakabit naman is spandrel. Pero ito nga, pagdating namin dito, pinapalinisan ko kay Joshua para naman maganda yung daanan. Bintana, no? So welcome back sa ating panibagong vlog. So matagal na to na natapos. May kailangan lang kami finalize ngayon kasi nga magre-resume kami para dun sa spandrel works. So yan po yung susunod natin gagawin. And kay Kamasta Nathaniel, kay Sir, thank you so much. So actually matagal na sanang nag-resume to, pero ayun nga, yung availability lang natin ngayon mga kamusta, no? At ngayon pumunta kami dito para maayos at saka makita ko pa muna kung ano yung mga kulang pa sa electrical. Kaya nandito yung electrician natin, si Joshua. No? So ang isa pa ay chinek ko na rin kung ano pa yung mga kailangan kasi ito wala pang bintana to dati, wala pang sarado. So, ibig sabihin labas pasok yung mga ibon. Nakita ko narumihan yung mga cove kung saan naka under warranty naman yan. Nasasapan naman namin yan ni Sir na kung saan pa-finalize natin yan pagka sarado na lahat. So actually may mga bintana pa na naka-open, kaya sa ngayon hindi pa namin magagawa yung painting works niyan until may naka-open pa ng mga windows. Although mayroon na siyang pintuan ay kumbaga open pa rin naman to, so hindi pa pwedeng ayusin yung mga pintura niya. So binabahayan na nga siya ng ibon eh. Andun may nahuli tayong dalawang ibon, o yung hindi pa gaano lumalaki. So ito yung pinaka entrance area or receiving area dito sa may pinaka front o kaya yung terrace natin. So ito yung mga pin lights niya, no? So parang bala ko nga papalitan mas malaki, maliit pala yung nilagay nila dito. So yun lang naman yung isang napansin ko dyan. And then dito naman ganoon din. So ito na yung cove natin, tingnan nyo naman, no? So itong kisame natin dito is spandrel type na PVC. So 25 cm yung lapad niyan. At ang standard niya ito nasa 290 cm. Yun. So ito naman gypsum board yan. Yan, nakailaw. Then ito binahayan ng ibon yung both side doon tsaka dito. Ngayon parang natamaan ata yung ilaw. Ayun, meron siyang yun, parang siguro tinuka-tuka siguro, ewan ko.
So ayan oh, may binayan na ibon dyan. Tapos doon, kung saan yun din yung natamaan na ilaw natin. So papalitan na lang natin yan. Ang kagandahan nito, ito may biga to eh. Ayan, tapat niyan. Pero pinagawa natin ito na diretso pa rin. So kumbaga nag-drop tayo, kinuha natin yung pinaka mababa para at least wala kang makikita na biga. So yun yung design yan, ganoon din dito. So wala kang makikita, nakatago lahat. So isang paraan ko yan para at least mas maganda siya tingnan. Yung iba naman naka-expose yung biga, ganyan. So ito yung room 1. Ayan, okay na rin to. Makikita mo may mga dumi dun sa may mga gilid niya. So kailangan pa repaint yan. Kaganda naman niya, yung mga cove lang naman. So dito naman yung pinaka kitchen. Yan. So ito talaga malapad yung kanya at may mga cabinet, no? So ganun din naman sa rooms. May cabinet pa yan, mga wardrobe, ganyan. And then ito yung masters. Ayun, no? Kung saan meron ding, ayun, doon namin nakuha yung ibon kanina. Yan si Joshua. So may pinapayos pa ako. At may nakita pa akong outlet na wala pala siyang karga, no? So yun yung kine-check na ngayon kung saan galing yung linya. So ayusin namin yan kaagad. Ito kasi open to dati. Open yan dati. And isa pang na-busted, oh. Hindi ko lang kung anong coast na. Pero check namin lahat para at least mapalitan ka agad at maayos ka agad bago tayo mag-proceed. Pero ang pagkakaalam ko, ayan, kasi ito naka-ready naman na. Mag-i-start na lang kami at para malinisan na rin yung perimeter niya. Dire-diretso na po yan. Napansin nyo ba? Ang ganda ng sliding door niya. Ganda. So, solid. Napaka-smooth pa. Tapos isa pa, wood accent na rin siya. So kompleto naman na dyan. Wala naman na tayong ang isa pa pala, itong TNT kasi itatiles na to. So yan pa yung isang pinunta natin dito. Kasi ika nga ni sir, ay kahit na hindi mo na matapos lahat, at least kung uuwi siya, ay meron siyang magagamit na CR. Kasi kung napansin nyo yun, yung CR doon, yung ginamit ng tropa yun, no? So, yan. Dito naman, itong part na to. Ito, nakalaylay yan. Gawang may perimeter lightings kasi tayo. Kaya may nakalagay dyan na ilaw, tsaka dito. So, ito may kulay pa yan. Meron pa siyang mga, kumbaga, diretsong kulay yan. Yung lining niya. At bago tayo mag-finalize lahat yan. Kasi kung nakikita niya, tuwid na tuwid po yan. So isa sa mga mini-maintain ko to. Kaya nga kami naglalagay ng mga metal paring, carrying channel na nakatuwid po yan. Kumbaga pansin nyo po yan na at least kumbaga straight na straight. Yun lang naman yung pinaka-importante dyan. Yan. Diba? So isang paraan namin yan para mapanatili na maganda yung disenyo ng kisame natin. Kasi ika nga ng iba halos pare-parehas daw. Sabi ko naman, siguro nung kinukuha kami ng mga kliyente natin, hindi po yun yung nasa isip niya. Kundi gusto niyang gayahin kung ano yung kisame na mayroon dun sa nagagawa natin. So, hindi po masama ang paggagaya o kaya naman pagkakaroon ng magkaparehang kisame. Lalo na kapag isa kitang follower, hindi naman nakalagay dun sa may project natin na bawal gayahin, parang ganun. Sabi niya, bakit daw pare-parehas? Isang bagay lang naman na hindi ka pwedeng magreklamo at lalo na hindi naman sa iyong bahay. Kasi alangan naman na sasabihin ko sa mga nag-i-inquire sa atin, hindi po pwede yan kasi nga ayaw ng mga tagapanood ko. So hindi po pwede yun. So isipin natin maigi yun. So bago tayo mag-comment. So marami namang mga tao talaga na ganun. Kumbaga napaka-ampalaya nila, napaka-bitter nila. Siguro, syempre nasa social media tayo. Sa akin naman, nilalabas ko lang din naman yan sa social media. Hindi naman po lahat ng mga ginagawa po namin ay maayos. Meron kaming mga kailangan ding balikan, may mga kailangan ding ayusin. Kasi sabi ko nga, pare-parehas pa rin naman tayo, manggagawa. Pero ang pinakamaganda niyan, mapanatili natin na maayos yung serbisyo, ay magiging okay pong lahat. Hindi ka mawawalan ng proyekto, maniwala ka sa akin. So, eto yung mga disenyo na to, syempre base lamang po kung ano yung gusto, lalo na yung mga disenyo ng mga PVC. So importante po yan, yung pagpili natin ng
mga designs. So hindi po pinagbabawal na gumaya tayo. Ang pinagbabawal po kung gumaya ka na nga, mamimintas ka pa. Natuto ka na nga, mamimintas ka pa. So yun yung mga hindi maganda. So ayan, abangan nyo to mga kamusta kung ano yung gagawin pa namin dito. Kasi ito nga, spandrel. So palibot po ito. Lalagyan natin ng side flashing o kaya naman yung kanyang gutter. Tapos lalagyan din ng fascia cover, spandrel. Pero ito lalagyan ko siya ng metal paring. Kasi nga based sa distance niya o kaya yung from building line up to dun sa may roof line natin napakahaba. Kapag ka umaabot ka na kasi ng mga 1 meter pataas, dapat meron ka ng metal paring na ilalagay para ma-secured mo na matibay yung ilalagay natin na spandrel. Ayan, so abangan nyo to. So yung ginamit dito na fascia board, 10 inches po yan. So meron tayong 12 inches pa po yan. Yung sukat niyan 2 by 10 by 1.5, no? So yun ang pinakamagandang fascia board na gagamitin natin. Kasi yung iba ginagamit pa rin nila. Pinagdodoble nila yung 2 by 6 o kaya naman 2 by 4. So meron naman ng 8, meron na rin naman ng 10, meron na rin naman ng 12. So yun ang kaganda niya. Pero dapat make sure meron siyang lakas. Kagaya na, no? Nakakapit, no? So yun ang kaganda niya. Okay? So abangan nyo na lang to. Proyekto natin dito. At ang isa pa pala, yung door natin. Talagang, kasi ako talagang fan ako ng mga natural color ng mga doors. So hindi po namin gawa yan. So courtesy sa kliyente natin, best choice. Tama lang po na clear yung pinagawa ninyo. Siyempre yung gumawa na ito napakahusay. Yun yung mga gusto ko. Iba lang kasi yung dating ng mga natural talaga. Kaya nga napakahusay, no? Yan. So ang susunod na lang dito kung sakali painting works para sa wall. Tapos mahuli na yung tiles. And then siyempre pagka na tiles na to, finalization ng wall na pintura niya. Kasi pwede nang tirahan to. No, Joshua? Mabalinan. Ano yung Joshua lang kumati kay gasawa ko man. Ayos, nalawa ating pagtakay niya, pagkamati. Okay. So, abangan nyo na lang mga kamusta na. Have a nice day. God bless. Bakit nga ba Islam? Bakit nga ba marami tayong bentahe kapag ganito mga kamusta, no? Pwede natin may consider mga kamusta pagdating dito sa paglalagay natin ng slab sa may sink natin. Ibig sabihin yung kagandahan niya kung bakit ganito yung ginagamit natin. So possible na kapag ganito kasi mas matibay.